Kapag hindi nakikita, uulitin ko po ulit. Kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit na ospital kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan niyo pa rin. Saan niyo gustong lumugar ang isang Pangulo na katulad ni Pangulo Marcos Jr. na walang... Naku, pikon na. Kalmahan mo lang, ante. Pikon na to si Auntie Claire. Ito sa video na to, grabe, nang gigigil ho itong si Auntie Claire. Nang gagalahiti ho siya sa pagsagot doon sa mga banat nitong si Mayor Bastik Duterte kahapon doon sa grand launching ng Rage Coalition. At dito rin ho sa video na to, papasadaan natin ang panghingi ng sorry nitong si John Vic Remulla at ang kabalbalan na naman nitong si Marcos Jr. Na tila bagang siya ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo ng diesel. Pero yung kulang-kulang 21 pesos na yan, kulang na kulang ho yan mga kababayan. Mantakin nyo ang tinaas, mahigit 100 tapos ibababa ho nila ng 20 pesos. Napakalaking kabalbalan. Pero bago wala nang yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Punto por punto ho nating sasagutin yung mga banat ni Auntie Claire dito sa video na to. Pero bago ho yan, pasadaan ho muna natin ang panghingi ng sorry nitong si John Vic Remulla. Okay? Oo. Pupunta siya sa nasusunod at sinilig ko na ako na po ang inyong pamilya. Nako, It was my fault. tawa ka muna. Nakanatawa ka. Di ako sanay pagka di ka tumatawa. Yeah, yung tawa mo doon sa interview mo sa sa TV, yung parang naka-chongke ka. Tawa kang ganun. Yung parang hindi ko sinasabing nakipag-jamming ka. Gusto ko ganun yung tawa mo lagi pagka nagsasalita ka. Yeah ka. They did not give clearer instructions. Ito, nagpapaka Duterte. Kesyo, Duterte 2.0. Duterte 2.0 daw. Yun yung binabrand sa kanya ng mga bayaran nilang vlogger. Sila nga yung nagpadala sa Dahig Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano niya sasabihin Duterte 2.0? Anak ng tokwa, hindi nga nila makante yung mga drug lord. Di ba? Napakatalamak ng droga sa ating bansa. Paano sasabihin ni John Vic Remulla yan? Siguro yung mga construction worker na walang damit sa daan, yun ang pag-uulihin ng mama na yan. Somehow to the safer cities in Chile. May kulang po. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko, ay hindi yung Anak ng tokwa, yung mga nagtatrabaho ng parehas, yung mga lumalaban ng parehas, sila yung pinaghuhuli dito sa administrasyon na to. Yung mga nagdodroga, yung mga bumabatak sa tabi ng kalsada, wala ko silang... Bira naman ako. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking maliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang tinakot. Mali po yun. Nagkamali po ko nito. And I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na usap ko kami para matalo ko ito. Nevertheless, humingi ng Ito, lipato tayo kay Marcos Jr. Ano ho niya, hindi tayo titigil, tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan para sa tunay na ginhawa sa bawat pamilyang Pilipino. Urur. Anak ng tokwa, parang siyang dahilan kung bakit bumaba ang presyo. Ang dapat gawin mo, Marcos Jr., punta ka doon sa Strait of Hormuz. Ibandera mo katawan mo doon. Di ba? Parang... Magdadalawang buwan na ho itong krisis na to, February 28, March, April. 2 taon na ho, dalawang buwan na ho, magdadalawang buwan na ho tayo dito sa krisis na to. Ha? Yung pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, talaga nagliparan ho yan. Napakataas ng presyo. Di ba? Ngayon, nagtaas ng mahigit 100 piso. 100 piso mahigit kasi 60 lang dati yung diesel eh. Tapos maya-maya mabalitaan natin nasa 180 na, pa 200 pesos. Mahigit 100 nang itinaas. 120. 150 sa ibang mga lugar sa ating bansa. Tapos magro-rollback lamang ng 21 pesos. Gusto mo palakpakan ka namin, walang yaka. Sabihin mo dun sa mga kaibigan mong oligarko, tigilan na nila yung panggigipit nila sa sambayan ng Pilipino. Mayaman na sila.
Bilyonaryo na sila. Ilang taon na silang kumikita sa hanap buhay na yan. Ano ba naman ngayong mga panahon na to, bigyan nila ng pabor kahit pa paano yung kanilang mga customer sa napakatagal na panahon. Ano ba naman, mag-usap-usap yung mga, kayo patawag mo yung mga kaibigan mo oligarko, yung mga may-ari ng mga malaking oil company. O maging pupuntahan ko siya. Teka lang, si Marcos Kabayan. Jr. Meron po akong ibabalita sa inyo. Okay. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Ano? Simula Martes, Oh. Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit Magkano? 20 piso ang Anak na toka. Yan daw ho ang malaking rollback sa langis. Yung itinaas, mahigit 100, tapos yung 20 pesos, malaki daw ang rollback. Palakpakan. Kala ko pa naman i-announce mo na yung mga nabubulok mong bituka di ba? Kung kumusta na yung bituka mong nagdudugo. Ano ng estado ng ng kalusugan mo, ibabalita mo sa amin yung 20 pesos. bababa Lang sa yun. diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaan Ayuda. Brad, bagsak ang katawan mo, Brad. Ilabas mo na kung ano nga ba nararamdaman mo ngayong mga panahon na to. Tignan nyo naman ang katawan na yan. Slim ka na, Brad. Nawala na yung mga muscle mo sa katawan. Tignan nyo naman yung katawan na yan. Ilabas mo sa sambayan ng Pilipino yung estado ng kalusugan mo. Kung ano na nga ba ang estado ng kalusugan mo. Huwag tayong maglokohan dito, Marcos Jr. Kumusta ang kalusugan mo? Yun ang gusto naming malaman. Yung 20 pesos na yan, malaking bagay yan. Pero kulang na kulang yan, anak ng toka. Kung nagtaas yung mga kumpanya ng 100, yung diesel ngayon, let's say, nasa 185. Let's say ganon, mga nasa 185 na. Mababawasan lang, magiging 150. Pagpalagay na natin, 150. Mataas pa rin yung Brad. Yung original price ng diesel nasa 60 lang, 70, ganun lang. Ibalik nyo dun sa original na presyo ang mga produktong petrolyo. Kausapin mo yung mga kaibigan mong oligarko. Kung si Tatay Digong lang presidente, sige, subukan yung taas yan. Anak ng tao ka, papainom ko sa inyo. Di ba? Parang naririnig na natin Kasi yun, pinaglalaban niya yung kapakanan ng sambayanan. Ito kung ano na lang ifinifid sa kanya nitong si Balisacan, nitong si Ralph Recto, na kung saan baka mayroong naglalabi dito sa mga individual na to ng mga kumpanya na, President, ganito kasi yan. Ganito sabihin nyo kay President. Tapos ipipid dito sa bangag na to, nagpupulburon lang yan ang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Ayun. Yun ang pinakawalang kwentang anunsyo na narinig ko ngayong araw na to. Actually, kagabi pa yan Pero dahil si Marcos Jr., eto na mga kababayan. Ang pinakaabangan ng lahat babalagbagin na natin itong si Auntie Claire dito sa kanyang press ko na to. Okay? Kali na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Parang di maganda gising ni Auntie Claire Pana Business World. Good morning, Yusek. Today po is the effectivity of RA 12316. May we just get an update po kung may decision na po ang Pangulo? Bukas po ay magkakaroon muli ng uplift meeting. At after the meeting, ibibigay po namin sa inyo ang pinaka-update. At meron na po kaming i-anunsyo. So, tomorrow po yung decision niya. Last week, ma'am, nag-meet din ang DBCC in Uplift. May we just get, ma'am, yung recommendations ng DBCC sa meeting na yun?
Chloe, ayoko munang pangunahan ko ano i-anunsyo ng Pangulo. Salamat. On other matters naman, Yusek, the 30-day waiver allowing Manila to purchase Russian crude expired on April 11. Will the Philippine government negotiate, ma'am, yung extension? And meron po ba tayong contingency plans if Washington denies our request for exemption? As of now, I do not have any information regarding that. I will just ask Secretary Sharon Garin regarding that matter. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Kat Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, how does the Palace respond to the Philippine Chamber of Commerce and Industry's call na tanggalin po totally yung VAT mula sa petroleum products? Kat, sa ngayon, wala kasing batas na nagbibigay ng anumang emergency powers para sa Pangulo na siya ay mag-suspend ng VAT sa fuel products. Yan na naman magpapahaging na naman kayo nung wala siya kasi kapangyarihan na ganito, ganyan. Wala siyang ganito, ganyan, di ba? Anak ng toko, pwede, lahat ho yan posible kung gugustuhin nitong si Banghag. Kaso hindi nga prioridad kasi hindi nakikita yung yung si Ralph Recto. ayaw ni Ralph na suspindi ng voto. Pambira. Ito po ay nakasalalay po sa Kongreso. But how high of a priority is that Yeah. on the President's list, considering na some business groups are not so optimistic na medyo priority yung pagtanggal ng VAT given the slow rollout or of the decision regarding the oil excise tax? Ang Pangulo po kasi binabalansi po ang lahat, katulad na sinabi natin. Ang buwis din ay kailangan para sa pondo ng gobyerno para Para meron silang nakawin at isilid sa maleta. Tama, Ate Claire. Ang buwis ay kailangan para pondohan yung pagnanakaw ng administrasyon ni Marcos Jr. meron pa pong mga iba pang mga prioridad, meron pa pong mga proyektong dapat din pong tapusin. At inilalaan po ang ibang pondo para po sa pag-ease or pag-lessen ng impact nitong krisis sa Middle East. Ma'am, let me just challenge that point, push a bit further. Hindi naman po VAT lang yung only source of revenue of the government. Yeah. But circular from the DOE shows na tax alone sa presyo, sa pricing ng gasoline at diesel ranges between 22 and 29%. If tanggalin po natin totally yung taxes on petroleum products alone, not on other commodities, malaking kabawasan po siya sa regular Filipinos. Why is not that a feasible option for the government? Nako. Yun nga po yung pinag-aaralan po. Kaya nga po may anunsyo bukas kung ilang pong tax ang maaaring maibawas at or masuspend. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Hey, good morning po. What additional measures will the government implement to minimize the effect of the Middle East crisis on the cost of living in the coming days? As mentioned by President Marcos dun sa video message niya po kahapon. Marami pa po na maaaring magawa at bukas nga po yung magkakaroon ng uplift meeting maliban pa po sa mga ibinigay na po na programa. At ito'y nai-anunsyo na po natin. Mahirap na lamang po nabanggitin natin at mauubos ang ating oras. Nandiyan po ang pag-ayuda sa transport sector. Nandiyan din po Anak ng toko, yan ang kailangan mo, madam, di ba? Yung maibalita sa sambayan ng Pilipino kung anong ginagawang hakbang ng administrasyon para maibsan ang paghihirap natin ngayon. Panahon mo na yan. Pagkakataon mo na yan para ibida. Hindi Diyan nga natin inuubos ang oras. Ito naman si Auntie Claire. Anong gustong pag-usapan natin? Yung bago yung antipara mo. Yung bago mong damit, bago mong terno. Anak ng toko. Yung beauty regimen mo. Yung kaibigan mong terentahin na spokesperson. po ang pag-ayuda sa mga magsasaka at sa fisherman, sa mga fisher folk at nandyan din po ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga commuters at ngayon po ay nagkakaroon po tayo at ipapatupad sa April 15 ang service contracting pati po ang pagbibigay ng fuel subsidy sa ating mga drivers. At bukas po at kung meron pa po tayong i-announce after the meeting, ibibigay po namin sa inyo bukas. Follow-up ko lang po. Bali si President Marcos po ba may expected na announcement within the week regarding dun sa Middle East interventions?
Bukas po, pag-uusapan po yan. At kung ano man po mapag-uusapan patungkol po dyan, i-report po namin agad sa inyo. Last na lang po. May plano po ba yung executive branch to request for additional budget from Congress to further fund its responses related to the Middle East crisis tulad ng expanded service contracting program? Nag-request po kasi ng additional funding yung DOTR para raw ma-expand yung program hanggang end of the year. Additional 5 billion. Sa ngayon po ay maayos pa po ang pondo from the 2026 GAA at masusustain pa po ito sa ngayon. Sige po. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. May Hi, sir. basti Good na morning. tayo. Malaysia denied exporting 53 million liters of diesel to the Philippines and clarified that they don't have any standing agreement with the Philippines. Can we confirm this with the palace po? Ito po ay niliwanag na po ni Secretary Sharon Garin. Ang naging transaction po dito, bumili po tayo ng fuel o nagkaroon ng diesel shipments na binili natin sa Vitol Asia Private Limited, a Singapore-based energy and commodity trading company. Pero ang source po ng sinabing produkto ay galing po sa Malaysia. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, may we know what was the reaction of the president following the failed talks between the U.S. and Iran? Nakakausap po natin sa Secretary Sharon Garin at malamang ay makakasama rin po ito sa pag-uusapan bukas sa Uplift. Of course, hindi Ano siya natawa? magandang balita. Bukas pa lang pag-uusapan. Anong ginagawa nila dyan? Ba't kailangan pa bukas, Lunes ngayon? Trabahuin na yung mga dapat trabahuin. Anak ng Petrang Karapata. Yan ang problema sa inyo eh. Pinagpapabukas nyo pa yung pwedeng gawin ngayon. Ang bira talaga tong si Auntie Claire. Oh. Dahil ang nais po natin at pagdadasal po, hindi lamang po siguro Pilipinas, kundi ang buong mundo, ay magkaroon na po talaga ng permanenteng pagpigil ang sigalot dito sa Middle East. Definitely, kung magpapatuloy pa po ito, makakaapekto pa rin po ito sa produktong petrolyo. Do you see any immediate impact to the Philippines na ito pong nangyaring failed talks? Sa ngayon, dahil meron naman tayo magandang usapan po sa bansang Iran, na i-consider po ang Pilipinas na non-hostile, ito po ay malaking tulong para sa Pilipinas. At definitely, hindi natin masasabing walang magiging epekto po yung patuloy na sigalot. Non-hostile country daw pero sandamukal ang mga EDCA site ng Amerika sa Pilipinas. Palakpakan. Di ba? Ganyan ho tayo kung lukuhin itong itong tagapagsalita na to, nitong administrasyon nito ni Marcos Jr. Di ba? Kung non-hostile tayo, dapat wala tayong kinakampihan. Hindi tayo sumasali sa naratibo ng Amerika sa kahit anong bansa pa man. Di ba? Kaso ang problema, pag usapin dito sa Southeast Asia, tayo ho ang aso ng Amerika dito sa rehiyon na to. Kaya kailangan ho natin ng isang Sara Duterte para maibalik yung dignidad ng sambayan ng Pilipino. Para hindi yung yung independent foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kailangan ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Sa Middle East. Sunod na tanong mula kay Tristan Andalo, Newswatch Plus. Yusek, sabi po ng DOE na rin mismo na it may be difficult to return to the pre-crisis fuel price of 60 pesos per liter. Kaya po, in the short term, and that is why analysts are asking, is the Marcos administration now studying long-term plans na in the event na hindi na po talaga bumalik kaagad yung ganitong mga presyo ng produktong petrolyo and to reduce reliance on imported oil? Matagal na po itong pinag-uusapan, lalo na po nung nangyari itong siglo sa Middle East. At isinasabi niya rin po ni Secretary Sharon Garin na dapat nating palakasin ang renewable energy. Isa po ito sa talagang tinututukan po ng gobyerno. How about po yung fast-tracking sa nuclear energy, ma'am? Wala pa pong napag-uusapan patungkol po doon. Maraming kokontra ho dyan. Hindi mangyayari yung nuclear energy na yan. Matindi-tinding political will ang kakailanganin natin dyan. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
Good afternoon po, Yusek. Magkakasa ang grupong Manibela ng nationwide transport strike sa April 15 to 17 dahil daw sa slow action ng gobyerno sa paghihirap ng mga driver dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. And sabi po nila, hindi raw ginagamit ng Pangulo yung kapangyarihan niya para sa mga driver. And hinihiling nila na isuspend yung excise tax at VAT on fuel products. Ano po yung tugon ng Pangulo at ng Malacanang dito? Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ng Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo. Bakit hindi prioritize? Anak ng tokwa, yung yung Independent People's Commission, kayang trabahuhin, kayang pabilisin. Yan pa kaya? Hindi mamadaliin niya ng House of Representatives kasi ang problema, ang HOR, ang tinatrabaho ngayon, impeachment ni BP Sara. Di ba, ante? Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. At sasabihin niya slow action, nakikita po natin mismo ano na po ang ginagawa at nagawa ng Pangulo at ng administrasyon para sa transport sector. Sila nga po yung inuna. With or without any strike, transport strike, ang Pangulo naman po ay dumidinig sa mga hinaing ng bawat Pilipino, lalo-lalo na po sa transport sector. At sa atin po ngayon, sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong sa dinaranas po natin dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. Follow-up lang po. Yusek, we know na meron na pong fuel subsidy and cash assistance para sa mga driver. Pero i-consider po ba ng Malacanang na mag-utos ng fare hike para naman po mas madagdagan yung kita ng mga driver sa araw-araw? Muli, hindi ko po mapapangunahan kung ano ang masasabi ng Pangulo patungkol po dyan. Magkakaroon ng uplift meeting tomorrow. Kung mapag-uusapan dyan, ibibigay po namin sa inyo ang update. Pero ang nais lamang natin pong ipaalam sa taong bayan, lahat po ng tulong na gustong ibigay ng Pangulo, dapat po ay balanse, hindi lang sa transport sector, kundi sa bawat Pilipino. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, follow-up lang po doon sa tanong ni Ms. Maricel. With the Iran and US failed talks po, sabi niyo po ay maayos naman cooperation natin with the Iran. Pero President Trump ordered the blockade to halt Iranian black ships from paying tolls to Iran and secure the key maritime route, causing oil prices to rise. This action aims to counteract Iranian control over the narrow oil-rich waterway. So, may plano din po ba ang pamahalaan to have another talk with Washington? Isasama po yan sa pag-uusapan tomorrow. So, hindi ako makakapagbigay ng update sa inyo dahil bukas pa po ang uplift meeting. Bukas pa ang uplift. Follow-up question mula kay Ace Romero. Yusek, we understand that there's no existing law allowing the President to suspend or reduce the VAT on fuel products. But then, he can also ask Congress, just like what he did dun sa excise tax sa petroleum, to maybe consider pass a law allowing him to reduce or even suspend the value-added tax, which was seen as a possible solution sa soaring oil prices. So, is the President inclined to do that sa VAT? Ako? Sa ngayon po, hindi ko po masasabing oo, hindi ko masasabing hindi. So, malamang mapag-usapan po to sa uplift meeting tomorrow. Banong-bano yung sagot eh. Anak ng toko Ay, ba't nandiyan ka pa? Wala kang nasasagot sa mga tanong nila, ante. Kung mapag-uusapan po ito, ibibigay ko po sa inyo yung update. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Okay ma'am, domestic production naman po tayo. Malaking epekto na rin po daw sa fishing
sector, lalo na po nag-announce yung SOFIL, yung Southern Philippines Fishing Association Incorporated, na an estimate of 30,000 na mga empleyado po ng fishing companies ang mawawala ng trabaho over the 17 na mga malalaking fishing companies dyan po sa southern part of the Philippines, which is producing 80% of fishing output sa buong bansa. So, sila po ay nag-warn na baka may magkakaroon ng total kumbaga pag-shutdown ng kanilang sektor kung hindi po magkakaroon ng intervention yung pamahalaan. Ano po yung pwedeng sabihin ng Palas with this? Hindi po magiging magandang balita kung sila po titigil dahil magiging kawalan po ito sa atin, lalo sa pagsusupply ng isda o ng mga yamang dagat sa atin. So, nakausap po natin si Secretary Kiko at alam naman din natin kung ano po ba ang naitulong na ng ating gobyerno sa mga mangingisda. Pero sa ngayon po, ang sinabi po ni Secretary Kiko, ang natutulungan po natin ay ang small motorized fishermen. At maaari po na magkaroon ng magandang pag-uusap dito para maipabatid naman natin at maipabatid din po ng sektor, ng fishing industry, ano ang maaari pang maibigay na tulong kung kakayanin ng gobyerno para po hindi maapektuhan ang kanilang industry. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina. Jimenez, okay ka na? Yusek, baka lang ho napag-usapan na rin yung liham ng sinag kay Pangulong Marcos na wag ibaba ang taripa sa imported pork, chicken, and corn. Has that been raised with the President? Because they want to produce local farmers and the local industry. Sa atin po ay wala pa pong naipaabot patungkol po dyan. At ibibigay ko po yung question na yan para po mabigyan ko po kayo ng update. Thank you. Thank you. One question from Kat Domingo, ABS-CBN. Nako, yan na. Ma'am, would you be privy as Yan to na, why Mayor Basti na hindi po tayo. sinama ng Pangulo dun sa urgent request niya to Congress yung VAT? Bakit po limited lang sa oil excise tax when indeed VAT will have a more direct effect on ordinary consumers while the excise tax will have a more direct effect on importers and big companies? Hindi tayo kasama kung bakit nagkaroon ng suggestion na i-reduce or i-suspend ang excise tax. Pero tandaan po natin, ang VAT po ay malaki po ang naitutulong para ponduhan ang proyekto ng gobyerno. Isa ito sa maaaring dahilan kung ba't hindi agad na isama yung VAT. Dahil kapag ka po hindi naging balanse ang magiging tax na siya magiging pondo sa gobyerno, marami rin pong maaapektuhan na proyekto. Ma'am, balikan ko lang, sorry, yung magiging agreement ng DOJ, DICT, and PCO tomorrow, if I'm not mistaken. Can you give us some details? Meron po bang some penalties that will be raised against those who will spread fake news? Will it be declared as a criminal act or something? Ano po yung mas detalye nung... Okay, pag sinabi natin DOJ kasi, it's more on the criminal cases. Meron naman kasing umaandar, meron naman kasing batas, na kapag nagsabi ka ng mali, meron naman pong batas, ang Revised Penal Code, regarding utterances of a fake news na that will disrupt the public order. At meron din po tayong batas patungkol sa cybercrime, cyber Yan. libel. Yan, So cyber depende libel. po ito sa nagiging aksyon ng mga nagpapakalat ng mga fake news. So ano ma'am yung laman nung tomorrow? Even just a gist without preempting. Bukas na lang po natin ito i-discuss. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang po kapapasok lang ng statement ng Makabayan Block. They talking about the response of the administration
dito sa nagaganap po ngayon sa Middle East. They say we also criticize the Marcos administration's response, which has been reduced to being an announcer of possible rollbacks, targeted subsidies, and limited programs, while failing to deliver substantial relief commensurate to the crisis. Sabi po nila, the government appears to be stepping back from urgent measures such as removal of the excise tax. So, ano pong response natin sa sinabi po ng Makabayan Bloc? Ang mahirap po kasi sa atin ngayon. Nako, yun na. Yan. Yan ang mahirap sa atin ngayon eh. Di ba? Yan ang mahirap eh. Ay, ipinasa na eh. Yung pagsuspende ng excise tax, bakit hindi pa ina-actionan yan? Ganyan, Puro ante, tayo ah. pintas. Oh, pintas. Puro tayo puna. Hmm. Pero parang wala nagagawang solusyon. Kundi ang Pangulo lamang, ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung anong pwedeng gawin. Well, of course, meron tayong ibang mga mambabatas na nagbibigay ng suwestyon at yan naman po ay tinatanggap ng Pangulo. Pero para sabihin na walang ginagawa para maibsan ang nararamdaman natin dito sa krisis sa Middle East, ito po ay napakalaking kasinungalingan. Nako. Kapag hindi nakikita, uulitin ko po ulit. Kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit na ospital kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan nyo pa rin. Saan nyo gustong lumugar ang isang Pangulo na katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang... Nako, pikon na. Kalmahan mo lang, ante. Pikon na to si Ate Claire. basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan. Yan. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Mayor Baste na, Mayor Baste. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang RAGE Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Naku, yun na. Self-destruction. Oh. Ang pag papaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon? Nako. Dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Ang puso mo, kalmahan mo lang. Ang puso, ako concern ako seryoso. Walang ano to. Ako, sa mental health network. Bago matulog, magko-content si VP Sara, mga Duterte naman. Pagdating sa Malacanang, magtatrabaho, Duterte pa rin naman. Ang puso mo, ante, Bayan. Kung mayroong dapat na managot, iyan ang naisang Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Ma'am, last question. Na-intimidate po ba ang palasyo sa RAGE Coalition? Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Anak lang to ako. Hindi na momolitika. Pinag-uusapan sa House of Representatives, impeachment ni VP Sara, palakpakan. Hindi na momolitika. Ang ginagawa ng DOJ, Ombudsman, yung ibang mga sangay ng pamahalaan, puro mga kabalbalan. John Vic Remulla. Hindi nga na momolitika. Anong ginagawa? Yung mga construction worker na walang damit, pinag-a-arresto niya. Hoy, John Vic, nag-construction worker ka ba? Alam mo ba yung feeling na sobrang nakabilad sa init?
kailangan nila magpresko, kailangan nila magtanggal ng damit. Dahil sobrang init. Ngayon yung lumalaban ng patas. Yung mga naghahalo ng simento, nagbubukas ng simento, pinaguhuli. Pero yung mga nagbibitbit ng maleta na sandamukal na pera, anak na... Malaki ho talaga problema natin dito mga kababayan. Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers. At alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ng Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan na nakakabahala. Sunod na tanong mula artista na Dalo Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang din po dun sa event na yun. Si Senator Robin Padilla, sabi niya po, kung meron ng future president na si Sara Duterte, meron ding future president na si Baste Duterte. Siguro po yung mga ganitong proposals and the time of crisis na ganitong nararanasan natin, ano po ang pananaw nyo dito and what would be the state of the nation under the Dutertes kung itong isusulong nila? Kung ano man po ang ninanais nila sa gitna ng krisis sa Middle East, yung maaga nilang pamumulitika, yung maaga nilang pangangampanya, hindi na po yan papansinin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dahil ang Pangulo po ay tutok na Ang kapal naman ng mukha nitong si Auntie Claire para sabihin hindi papansinin ng pamumulitika, maagang pangangampanya. Excuse me, Ante ha? Excuse me, Auntie Claire. 2023 pa lang, nangangampanya na kayo. Namumulitika na kayo. Etong si Martin Romualdez, kaliwat kanan ng pamimigay ng ayuda. Para saan? Sa ambisyon niyang maging presidente. Namumulitika kayo, 2024 pa lang, 2023, inumpisahan nyo na yung pagbanat kay VP Sara. Inumpisahan nyo na yung impeachment na yan. Wala kayong ginawa dyan sa administrasyon na yan kundi magtuad-kom at mamigay ng ayuda. Tapos ngayon itong mga Duterte, kami mga taga-suporta nila ay nag-uorganisa na para talagang tapusin na mga kabalbalan ng administrasyon na to. Kami pa namumulitika. Kami pa ang maagang nangangampanya. Kapal na mukha mo. Bilyon, trilyon ang ginagamit ni Martin Romualdez noon. Di ba? Pamimigay ng ayuda. Galing ni speaker. Akap, tupad, 5,000, 777, 888. Tapos si VP Sara pa, mga Duterte pa, kami pa ngayon ang maaga nangangampanya. Palakpakan ho natin yung naka-yellow na tagapagsalita ni Marcos Jr. Pal na mukha ha. Gang solusyon ang nararanasan natin dito sa krisis sa Middle East. Kung ano man po ang nais nila at kung ano ang nais nilang ipakita sa taong bayan, ang Pangulo tutok lang sa trabaho, walang bakasyon, wala na, madam. Kasi dati, lagi kang pakalma-kalma, pa-smile-smile ka lang dati. Pero ngayon, iba ka na, madam. walang pamumulitika. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sabi niyo po kanina na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? So if ever man na hindi mamuna yung Duterte camp, if ever na magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Sabi ng Pangulo, nothing is off the table. Kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman siguro po kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basihan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Mabuhay tayo sa mundo ng fake news. Yan po ang dapat nating ingatan. Okay, last question mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Isinusulong po sa Kongreso ngayon ang panukalang Kalinga Bill na naglalayong palakasin ang serbisyong panlipunan at proteksyon para sa mga mahihirap at vulnerable sector sa bansa. Ano po ang opisyal na posisyon ng Malacanang hinggil po dito? Nakikita po ba ng palasyo na prioridad itong maipasa sa lalong madaling panahon? Sa pinakaulat po dyan ay nakikita po naman ng bawat isa, kahit po tayong lahat dito, ay maganda ang intensyon ng batas po na ito.
Maaari lamang po siguro sila na magbigay ng talagang new versions para po mapag-aral. Ng ating Pangulo at sabi po natin sa lahat po ng mga maaaring magdulot ng magandang interest, magandang sitwasyon or kondisyon para sa ating mga kababayan at sa ating bayan, hindi naman po sarado ang Pangulo sa ganyan. Wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yuse Claire. Maraming salamat. Ayun, nakasmile na rin si Auntie Claire kasi hindi niya na ika nga sasagutin yung mga tanong kaugnay sa mga Duterte. Kasi pagkain na tinatanong, nagpapantigan-tenga ng alin na. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.